Isa nakakabahalang balitang inilabas kamakailan ng Okta Research. Tumaas na malaking ang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing isa sa kanilang pangunahing alalahanin ang korupsyon sa gobyerno. Mula sa 13% noong Hulyo, lumundag ito sa 31% itong Setyembre. Isang malinaw na indikasyon na lalong tumitindi ang pagkadismaya ng taong bayan sa mga katiwaliang umiiral sa pamahalaan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakapasok ang korupsyon sa top 5 ng mga pambansang suliraning binabantayan ng publiko kasabay ng mga isyong pangkabuhayan tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho at mababang sahod. Ang pagsabay ng isyu ng korupsyon sa mga pangunahing problemang may direktang epekto sa kabuhayan ng mga Pilipino ay patunay na hindi ito basta-basta isinusukob sa likod ng mas malalaking usapin. Ito ay sentral na isyu sa buhay ng mamamayan. Ito hindi dapat baliwalain lalo na kung ikukonsidera ang mga kontrobersiyang kinakaharap ng ilang lider sa bawat rehiyon sa bansa. Hindi na nakakapagtaka ang resulta ng survey. Sunod-sunod ang mga ulat ng anomalya sa iba't ibang sangay ng pamahalaan mula sa mga irregularidad sa procurement, mga ghost project hanggang sa mga opisyal na tila lumulusot sa pananagutan. Ang mga ganitong balita ay unti-unting nagpapabigas sa loob ng mga Pilipino na araw-araw ay nagsusumikap habang nakikita ang kaban ng bayan na winawaldas ng iilang makapangyarihan. Malinaw na mensahe ng mamayan, sobra na, tama na, at nais ng sambayanan ng isang gobyernong hindi lamang mahusay sa salita, kundi may konkretong aksyon laban sa katiwalian. Panahon na upang seryosohin ang pamahalaan ng panawagan para sa transparency, accountability at good governance. Hindi sapat ang mga press release at pahayag ng pagkondena. Kailangan ng mga tunay na investigasyon, konkretong resulta at pagpaparusa sa mga napatunayang tiwali. Sa uli, ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang laban ng mga nasa gobyerno. Ito ay laban nating lahat ng bawat Pilipinong naghahangad ng isang pamalang tunay na para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan. Ang ating Bombo News Analysis sa kung inyong lingkod, Bombo Jason Felina. Basta Radyo, Bombo!